Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Kanina ho naglabas ho tayo ng sabi ho natin is sa Twitter. Alam niyo ho kasi, prove you're not a liar. This is Ben Tulfo to Lenny, Vice President Lenny. Madam, prove you're not a liar. Present all the victims of Palit Ulo who complained to you at your office or face the impeachment. Diretsahan na lang ho yan eh. Alam niyo mga boss, yung pagsalita ho kahapon, second series na ho natin itong salita rito, and then pinag-uusapan ho to. Ano ho bang naging basehan na mga datos o the facts na ginamit ho ni Vice President Lenny na nagkaroon siya ng intestinal fortitude, tibay ng sikmura ang laman loob para magsalita sa harap ng kamera, ipinadala sa UN at doon para mapakinggan sa buong mundo. At ginamit ho yung palit ulo na kapag nagkaroon ng sinasabing eto ho'y sa drug war na kapag wala ho yung suspect, ang kukunin ay miyembro ng pamilya hanggat hindi sumuko yung sinasabing target nila. Ito ho yung sinasabi nating dito sa parting to na ang Vice President, I'd like to question your due diligence, Vice President Lenny, and the people around you, your lawyers, and everybody. Alam ko ho naman kasi kayo mga amateur neophyte, kaya medyo atat na atat pa kayo na maraming pagkakamali ang mangyayari sa inyo. Kakamal kayo na maraming kapalpakan at kamalian. Kasi yun hong trabaho ninyo mga adelantado. Hindi makapag-antay, atat na atat kasi. Kumain muna kayo ng lugaw, champurado, arroz caldo para medyo mabigyan kayo ng kunting. Baka siguro kulang ng laman ng sikmura ninyo. Kaya medyo pag kumakalam ng sikmura ninyo dahil hindi kayo nakakain, kung ano-ano ang pumapasok sa ulo ninyo. Hindi ba? Baka kuminsan kapag hindi na, kaya kuminsan pag ang taong adelantado, hindi na ho sinusuri yung mga ebidensya, yung mga bagay na dumarating sa inyong tanggapan. Baka may dumating sa inyong tanggapan, sulat lamang, ito yung mga sulat na to, hindi naman totoo or di naman mga sumbong ng mga taong to, bumubulong lang sa inyong mga taenga pagkatapos kinukuha ninyo na hindi nyo na talagang sinusuri. There's such thing as due diligence. And you know that, Vice President Lenny Robredo. You're a lawyer, first and foremost. Ngayon, doon sa sinasabing palit ulo, mas maganda siguro, saan mo nakuha to? Saan mo nakuha? Sino ang mga biktimang lumapit sa iyo? At kung sino man yan, maiharap mo ba sa publiko nang malaman natin kung kaya siyang katerbang sinungaling? Or atat na atat ka lang maging presidente dahil hindi ka nakakasiguro kung ikay nanalo dahil marami nagsasabi kang mandaraya, natulog lang yung mga tao, lamang na lamang si Bongbong Marcos o Albasada, nandun ka na, rumatsyada ka na. So, yun ang sinasabi natin, putok sa buho. Pag ang putok sa buho, disgrasya. Or talagang gumamit ng kakaibang paraan na yung paraan na yun, lumabas, parang naging putok sa buhong hakbang. Una sa lahat, tinatanong ho kasi ng ilan dyan, saan mo nakuha yung sinasabing facts and figures, Vice President? Yung tagapagsalita mo na yan, si Georgina, ang tagapagsalita mo, saan niyo ba talaga nakuha niya? Gawa-gawa niyo ba? Nagsisinungaling lang ba kayo? Kasi kung talaga nagsasabi kayo ng totoo, did you do this, the due diligence to investigate, to dig deeper? Kasi yung pinanghahawakan niyo kung totoo man yan, kinakailangan tatayo yan, hindi yung haka-haka, huro-huro, kurabansay. Kung yun ang inyong ebidensya, hindi nyo ginamit yung due diligence. This is also when you're a journalist, you have to go the extra mile and investigate further and see the integrity of whatever documents that you're holding on.
Kung hindi mo kaya iharap sa publiko, itong sinasabi ninyo na lumapit sa inyo, nagreklamo sa opisina ng Vice President kung kaya't nakapagsalita kayo na yung palit ulong yan, yung palit ulo na itong mga loko-lokong mga, sabihin na ho nating target sa drug war, na kung minsan naiiwan yung mga pamilya na wala naman silang kinalaman, sila ngayon ang hinuhuli para sumuko yung sinasabing suspect. Ang sama ho pakinggan yan sa ang sama ho, kung kita nyo, kung yan ay totoo, kinakailangan may ebidensya ka. Meron kang complainant. Yan ay nagsampa sa pulis, na nagsampa ng reklamo, lumapit sa inyo, nag-imbestiga pa kayo. Nagtanong pa nga kayo sa pulis pagkatapos nagmamadali kayo eh. Kaya kung talagang titingnan natin the veracity of the every information that you have, or the basis of what you said dun sa UN, may complainant kayo. You have all the evidence. Pero kung yan gawa-gawa nyo base sa suspecha, pagdududa, atat na kayo, hindi na kayo makapag-antay, ginamit nyo yun. Okay, nakikinig ka ba, VP? Sira ulo nyo at yung mga katsokaran nyo, na kapag hindi kayang tumayo yan, hinahamon namin kayo. Etong programa ni Ben Tulfo sa Bitag Live, we challenge you to present those victims to the public. The public ought to know. To see na talagang nakikita natin, there's an anomaly, there's a problem, there's a cover-up, na itong mga tao na ito totoo para masuri. Hindi yung kayo na the judge, the executioner, the jury, pagkatapos huhusgahan nyo, dadalhin nyo roon, sasabihin nyo tama na to. Tanong, gusto namin makita yung, the process in which, how you handle the complaint and, verifying the facts. The validation of facts. Kung totoo man yan o fake na mga sumbong yan. Ngayon, di kayo nakakatiyak. May pag-aalinlangan sa inyong spokesperson, Vice President. Kaya yung spokesperson na yan, you know what? I challenge you. Andito ang TV5, lapit mo sa TV5, pakita mo kung sino yung mga pakita mo kung talagang yan ay totoong mga sumbong na yun, sumbong-sumbong ng bonggam-bonggam-bongbong, baka galing kay Michael Vian. Katatawanan, hindi ba?